Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, September 30 na po, 2025. Panibagong sama ng panahon ang nagbabantang mabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. So aalamin natin kung ito may potensyal na maging low pressure area or maging bagyo sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Pero bago tayo magpatuloy, please pakiusap ako kahit i-like nyo lang yung ating video na ito at para tumaas ang engagement natin at makaabot po yung update natin sa ating mga kababayan dyan sa may Luzon, Visayas at sa may Mindanao. So ngayon, ipapakita ko muna yung tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Napaka-importante kasi nito. So week 1 natin, nagsimula pa po kahapon, September 29 at hanggang October 5. Meron tayong 2 sama ng panahon na namomonitor dito at nakikita. Yung isa ho ay nasa high risk na maging isang ganap na bagyo. At yung isa naman nasa low chance. So etong sinasabi natin na high risk na maging isang ganap po na bagyo, possible kapag ka ito po yung naging bagyo, dito po mangyayari yan. Dito po sa may bandang Eastern Visayas, Central at South Luzon po yung kanyang magiging direksyon. Tatawagin po itong bagyong Paulo, pang-16 na bagyo na ngayong 2025 at posibleng maging unang bagyo sa October, no, or Oktubre. Dahil sa week 1 natin, September 29 hanggang October 5. Pero may mga pagbabago pa naman sa mga magiging direksyon yan or pagkilos at saka yung paggalaw. So week 2 naman natin magsisimula sa October 6 hanggang October 12. So may panibagong sama din tayo ng panahon or low pressure area na namomonitor dyan. 2 ho yan, isang nasa high chance na maging bagyo at isang nasa low chance. So may mga posibilidad pa sa pagbabago niyan mga kaibigan. So maging alerto na lamang tayo at maging handa. Sa ngayon ipapakita ko sa inyo yung tinatawag po natin na live weather radar. Yung cloud cluster kasi na ating namomonitor dito sa may bandang silangan ng ating bansa ay nagbabanta rin maging isang ganap na low pressure area. So kung makikita nyo, ito yung tinutukoy ko na banta ng panibagong sama ng panahon. Cloud cluster pa lamang ito o kumpol ng kaulapan. Pero possible sa mga susunod na mga araw ay maging isang ganap ito na low pressure area. Pero kung makikita nyo naman yung direction nito ay halos parang patumbok siya, no? Direkta dito sa Eastern Visayas. Pero may pagbabago pa yan. Masyado pa yung malayo kung kukumpara natin sa mga bagyong nakaraan. No? At possible na malusaw yan dahil nga po yung nakaakibat sa kanya o yung tumutulak ho sa kanya ay yung tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa ngayon po mga kaibigan, mga kababayan, sa tinatawag po natin na forecast weather condition ay meron tayong easterlies na siyang nakakaapekto sa buong bansa po natin. Yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, the rest ng ating bansa patuloy na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So yung easterlies, kung makikita nyo, yung sirkulasyon ng hangin na yan, nakakaapekto yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ho, no, yung hangin na yan, yan po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So ang chance pa nagtuloy-tuloy po ang easterlies ay possible na malusaw itong cloud cluster na ito o kumpol ng kaulapan, hindi yan mabuo. Dahil sa mainit na pressure, nito nga pong easterlies o yung mainit na hangin na yan. May chance na malusaw yan. Pero ang senaryo natin, kung sakaling habagat ang nabubuo o nabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, possible na mabilis itong magde-develop, no? Ang habagat kasi ay talagang mas matindi yung pressure niya, humahatak talaga yan ng sama ng panahon ng mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan. Para sa mga hindi nakakaalam, wala tayong minomonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob po na ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin ang monsoon, ang southwest monsoon ngayon or naka-monsoon break din tayo. May nagtatanong bakit daw naka-monsoon break o walang habagat pero daw pa rin daw ang ulan sa hapon at sa gabi. Dahil ho yun sa easterlies at mga localized thunderstorm. Ipapaalala ko sa inyo kapag easterlies ang weather condition natin, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Napansin nyo naman kahapon, biglang bumubugso ang mga pag-uulan. At yung pag-uulan natin, simula umaga, consistent hanggang sa gabi. Medyo mahina lamang pero tuloy-tuloy. Ang pressure kasi niyan, ipapaliwanag ko sa inyo, yung mainit na hangin na yan, nanggagaling po sa easterlies, nagbibigay ng malinsangang panahon kahit makulimlim, dyan po sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, yung mainit na hangin na yan, nagbibigay yan ng impact o pressure para po mag-evaporate, no? Yung init pataas,
sa kalangitan natin at yan ay bumubuhos sa bandang hapon at sa gabi na siyang nagiging main cause ng mga localized thunderstorm. Sana ho clear sa atin yung mga kaibigan at kung makikita nyo marami nagtatanong sa atin kung ito daw bang cloud cluster na namomonitor sa ngayon ay magiging isang ganap na bagyo. Para din sa mga hindi nakakalam, ang susunod ho na bagyo tatawagin bagyong Paulo sa loob ng PAR kapag may nabuong panibagong bagyo, no? At yun ho ay pang 16 na bagyo ngayong 2025 at possible na maging unang bagyo ngayong Oktubre. So hindi pa natin yan makakategorize kung malakas ba, kung super typhoon ba, o cybertropical storm, hindi pa. Dahil hindi pa naman siya nagiging isang ganap na bagyo. Etong sinasabi natin na kumpul ng kaulapan o cloud cluster, 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin. So kapag ito'y naging 35, magiging isang ganap ito na low pressure area. Kapag pumalo naman sa 45 to 55 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito, ay categorize na ito bilang isang tropical storm. Pero dahil nga po nasa rainy season pa rin tayo, kahit sabihin nyo na mainit na hangin, yun ang gagaling sa karagatang Pasipiko, ang sumasama dito sa sama ng panahon na ito, may chance pa rin na maging isang ganap ito na low pressure area or bagyo sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Kung papansin ninyong mabuti, kahit papaano nagkakaroon ho siya ng sirkulasyon ng hangin, may nabubuo dyan. Yung tinatawag natin na mga ulap or parang spiral clouds, yan kasi yung motion na tinitignan natin dyan. Kapag yan po yung unti-unting nade-develop, ay tumataas yung chance na maging isang low pressure area or bagyo ang isang sama ng panahon. Para naman sa akin mga kaibigan, mas maganda na ngayon pa lamang po naghahanda na tayo. Malaking bahagi ng Masbate, Eastern Visayas, ang sobrang lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. At yung ibang mga kabahayan doon talagang matindi yung naging pinsala po ni Bagyong Ofong. And hopefully, wag muna tayong masundan ng panibagong sama ng panahon or bagyo sa mga susunod po na mga linggo. Okay lang naman yung mga ulan-ulan dulot ng easterlies, mga localized thunderstorm, kaya pa natin yan. Pero iba ang pressure na meron po sa mga bagyo, lalo na kapag ito ay categorize sa super typhoon or typhoon category. Iba yung impact ng hangin na yan, masyado hong malakas. Alam nyo, hindi naman pababayaan ng Diyos na sunod-sunod yung mga bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung tipong hindi pa nga nakaka-recover, yung mga lugar na tinamaan ni Bagyong Obong, may panibagong bagyo na. Yung nakikita nyo mga update na nagsasabing panibagong bagyo o super typhoon, hindi ho yun totoo. Ipapakita ko sa inyo mabuti na wala tayong anumang bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung ibang mga kababayan natin dahil traumatized na sila sa bagyo, sa mga pag-uulan, konting malakas lamang na pag-uulan or magkaroon lamang ng malakas na hangin, akala nila bagyo na yon. Kaya mas maganda na meron tayong alam sa lagay ng ating panahon. Kaya nga po ako pag nagbabalita, hindi lamang yung forecast. Ine-explain ko sa mga kababayan natin, lalo na sa mga elders nating nakikinig, kung ano nga ba yung sitwasyon ng kalagayan ng bagyo ngayong araw po na ito. Kung makikita nyo, easterlies lamang. Mga localized thunderstorm, dapat bang pangambahan? O dapat ba tayong mabahala? Hindi naman tayong dapat mabahala, pero dapat po tayong mag-ingat. Lalo na po dito sa Metro Manila, sa Quezon City dyan, yung area ho dyan, sobrang binabahasa ngayon. Dahil nga po sa malakas, nabuhos ng ulan dulot po ng mga localized thunderstorm na minsan ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Dyan naman sa may Visayas area, sa ngayon nasa recovery period pa, hindi pa okay. Yung mga lugar dyan na dinaanan po ni Bagyong Opong. Dito naman po sa Mindanao ay sobrang maapektuhan din ngayong araw po ng Martes, September 30 ng mga localized thunderstorms, no? At yun minsan wala namang kasamang hangin pero merong mga malalakas po na mga pag-ulan. Ngayong araw po ng Martes, ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, fair weather pa rin naman pero mataas yung tsansa ng mga pag-uulan or maulap na kalangitan dahil po sa easterlies. At ipapaalala ko din sa inyo, malapit na rin po dumating ang amihan season. So malamig na panahon na ang ating mararanasan sa mga susunod po ng mga linggo. Pero pag amihan season tayo, hindi ibig sabihin nun walang bagyo na papasok. Pag amihan season, medyo malimit lamang o kakaunti yung mga bagyo na papasok. Pero meron at meron po pa rin. Dahil ngayong October ay nasa categories pa rin tayo ng 2 hanggang 4 na bagyo, hindi pa yan yung sinasabi natin na amihan season.
Sa November hanggang December mga kaibigan, diyan po papasok yung amihan season, which is mas mababa na or madalang na yung bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At possible, yung mga bagyo na yun ay posibleng mabuo po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa or posible din dito sa may silangang bahagi. Kaya naman mga kaibigan ko, mga kababayan, para din clear sa inyo at huwag kayong kabahan, yung nakikitang update ngayon na panibagong banta ng sama ng panahon, kumpol ng kaulapan lamang yon. So para ho hindi kayo matakot, ang kumpol ng kaulapan ay wala hong direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. So kahit sabihin niyo pabalik-balik yung explanation ko, hindi naman yun talaga dapat maunawaan nyo. Yun po ang gusto kong iparating. Sa ngayon, wala tayong bagyo na monitor sa loob at labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Unang-una, kailangan pa rin na dapat tayo lagi kang nakaantabay, nakamonitor sa aking mga ina-update. Dahil sa easterlies, mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at mga localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Pangalawa, ugaliin pa rin natin na i-safety yung mga importante nating gamit. Yung mga flashlight, mga rechargeable na gadget natin, mga phone, i-charge pa rin natin dahil ang mga localized thunderstorm easterlies ay possible din magbigay ng malalakas na mga pag-uulan. Mag-ingat din yung mga bahaing lugar. Yung mga basura, linisin natin. Yung mga plastic, alam nyo, kaya mabilis din bumabaha sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa dahil sa mga basurang nakakalat. So dapat maging responsable tayo sa bawat lugar ho natin, lalo na dito sa Metro Manila, Visayas at sa may Mindanao. Yung mga kabahayan natin na light materials ang nakalagay, mas maganda ngayon, may chance naman tayo, kung may pera, may budget naman, papalitan na natin ng bakal, naka-welding na, o kaya nakadoble yung pako. Yung mga kababayan natin sa Eastern Visayas, naunawaan ko po yung sitwasyon nila na talagang yun lang yung kaya, light materials lamang, pero ginagawa na lang nila ng parang tinatali na lamang. Sobrang hirap po talaga ng sitwasyon. At eto pa, yung mga nakatira po malapit sa mga baybayin, malapit sa mga landslide prone area, sa mababang lugar, sa mga matataas na lugar. Kung kinakailangan naman lumikas kayo, lumipat muna kayo ng lugar hanggat hindi pa okay ang panahon natin, gawin na ho ninyo. Ipapaalala ko, magkakaroon man tayo ng pasamantalang pagkawala ng habagat or gumanda man yung panahon natin sa mga susunod na mga araw. Pero pagdating ng first week hanggang second week ng October ay meron po tayong panibagong sama ng panahon na mamomonitor. Posibleng bagyo, posibleng low pressure area, pwede yan mangyari. Or possible din na bumalik ulit ang epekto ng habagat or southwest monsoon. So yung mga lalabas, mga papasok ngayon, ugaliin magdala ng payong jacket kapote, panlaban huyan sa mga biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan. So sa ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, ipanalangin din natin sa Diyos na itong panibagong sama ng panahon malusaw instantly or mawala ng epekto direkta sa anumang bahagi ng ating bansa. So kaibigan, kabayan, kapatid, iti-take ko po ulit ang opportunity sa mga oras na ito para makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. So ngayong araw ng Martes, narito po ang ating Bible verse of the day. Sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20, mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalinaw naman ng sinabi ho sa salita ng ating Panginoon na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pero hindi ibig sabihin, i-clarify ko lamang sa inyo, hindi naman ibig sabihin nito na hindi tayo dapat mag-ipon o hindi tayo pwedeng yumaman na o masenso. Depende sa atin yon. Ang tinutukoy lamang dito mga kaibigan na huwag tayong mag-impok ng kayamanan, yung mga bagay na talagang nakikita kayamanan sa puso natin. Alam nyo, kung nasan yung puso natin, nandun po yung kayamanan natin. Hindi lamang sa material na bagay, hindi lamang sa mga pera, hindi lamang sa bahay, mga sasakyan, kasama rin yung personal na hilig natin o yung mga gustong bagay natin. Kunwari, ako, example ang inyong lingkod ay talagang lulong sa sugal or babaero. Nandun yung puso ko, nandun yung yaman ko sa bagay na yun. So parang yung naiipon ko, yung mga bagay na yun,
hindi nakakalugod sa Panginoon. Tama po ba? Bukod po yan sa mga material na bagay. Ang mga material na bagay, napakalino naman ng pagkasabi ng ating Panginoon dito na dito may mga naninirang mga insekto at kalawang at may nakakapasok na mga magnanakaw. Alam nyo, ang ibig sabihin dito, lahat ng kayamanan natin na yan, masisira at masisira yan. Pero ang salita ng Panginoon, never and ever yan kukupas kahit lahat ng bagay dito sa mundo ay mawasak. Napaka-clear naman po niyan. Sa halip, ang dapat ho natin ginagawa mag-impok ng kayamanan sa langit. So paano ba tayo mag-iimpok ng kayamanan sa langit, no? Very naman dito, no? Parang minsan yung iba nalilito pa paano. So ganito lamang ho yan, para makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, gawin natin yung mga bagay na nakakalugod ho sa ating Panginoon, sa Diyos, no? So ano ba yon? Yung pag-aaral ng salita niya, pag-share po ng salita ng Panginoon. Alam nyo, yung pag-share ng salita ng Panginoon, hindi kailangan kung anong religion ka, hindi dapat ganito ang religion mo. Hindi ho ganon. So kahit anong relihiyon mo, walang problema. Pwede ka magbahagi ng salita ng Panginoon as long as nauunawaan natin yung ating ibinabahagi. Kahit magbahagi lamang tayo ng isang verse, John 3:16, for God so loved the world, no? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sumampal tayo sa kanya ay maligtas at hindi mapahamak. So napakalinaw po mga kaibigan na dapat ho ganun ang ating ginagawa. Lahat ng ginagawa natin mga bagay, pagpunta sa simbahan, pag-aattend ng mga prayer meeting, lahat po yun mga kaibigan ay bilang po ng Panginoon at naiipon po yun, no? Alam nyo, may ilustrasyon po ako dito na alam nyo ba lahat ng ginagawa natin kabutihan dito at nakakalugod sa ating Panginoon, kada gumagawa tayo ng bagay para sa Panginoon, yung bahay na meron tayo sa langit ay ginagawa ng mga anghel, no? Ilustrasyon ko lamang po ito. Lahat ng ginagawa natin dito sa lupa para sa Panginoon, tuloy-tuloy yung gawa ng anghel doon, pagpapagandaan ng kayamanan natin o bahay. Pero kapag tayo nag-stop sa gawain, naihinto rin yung ating kayamanan doon o yung bahay natin doon sa langit. Sana ho malinaw sa inyo na ganun po ang aking ilustrasyon. Kung ikaw ay isang Kristiyano na tamad dito sa lupa at nakakilala ka sa Panginoon pero hindi ka naman nagsiserve o hindi ka naman nagpupuri sa Kanya, hindi ka naman nag-aaral ng salita niya, pagdating sa langit, wala kang kayamanan. Ligtas ka pero wala kang kayamanan. Makikita mo yung kapatiran mo. Ang ganda, palasyo, yung kanyang bahay sa langit. So dapat po malinaw sa atin. Alam nyo, ang dami ngayong issue about sa korupsyon, sa pera. Lahat ho yan hindi nila madadala sa langit, no? Kaya nga sabi, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, no? Dahil marami ang naninira dito. May kinakalawang at nakakapasok po na mga magnanakaw. Sana ho sa simple illustration ko, sa ating Bible verse of the day na huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa bagkos mag-impok ng kayamanan sa langit. Ano ba yung mga dapat natin gawin? Mag-aral ng salita ng Panginoon, sundin yung kanyang mga utos at yun din, magpalakasan tayo bilang magkakapatiran sa ating Panginoon. Sa ngayon, yan lamang po ang pinaka-update ko at yung sa lagay ng ating panahon, short update lang yon at yung verse natin for today nasa dulo. At kung nakaabot ka sa pinakadulo ng ating video, please pa-comment na pangalan mo, taga saan ka. Next update po ay maisha-shoutout po kita, gagawin ko po ng paraan. Maraming salamat po, God bless po sa inyong lahat.